Ipinatatanggal na ang mga link ng online sugal sa mga e-wallet. Kasabay po yan ng pagdinig ng Senado tungkol sa online gambling na dapat na raw ay tuluyang i-ban. Narito po ang report ni Mayan Los Baños. Simula sa darating na linggo, wala na dapat makikitang links at icons sa mga e-wallet kung saan pwede ma-access at tumaya sa mga online sugal. Kasunod yan ang utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Maya na susunod sila sa direktiba ng BSP. Pati ang GCash, tatalima rin daw. Mayroon silang 48 oras para ipatupad ang utos. Kanina sa pagdinig ng komite ng Senado, nagbabala si Senator Erwin Tulfo sa isang opisyal ng BSP na ipapakontempt ito kung hindi masusunod ang deadline sa mga e-wallet. Within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag mo ninyo biro-biruin ang komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis. Pero sa gitna ng pagdinig, umalma si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw ang mga e-wallet at BSP ang sinisisi? Dapat daw, PAGCOR ang sitahin. Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito. We're all barking on the wrong tree. Hindi po sila yung operator eh. But they are the conduit to But online gambling. for the Without them, record, walang for the online record, gambling. I was the one who suggested. Hindi po pwede magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, isuspend nila. Tapos na yun. It does not naman frighten people. Sinubukang kumbinsihin ng PAGCOR ang mga senador na imbis na total ban, baka pwede raw magpatupad na lang ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki raw kasi ang naitutulong ng buwis mula dito para pondohan ang ilang programa ng gobyerno. Pero pinalagan yan ni Senator Tulfo. Wala kang pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Maglatag kayo ng konkretong solusyon. Sa mga susunod na pagdinig, ipatatawag naman ang pamunuan ng mga e-wallet para magpaliwanag kaugnay sa issue ng online sugal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Maghihigpit na rin pati ang DILG sa utos nilang pagbaban sa online sugal sa kanilang mga tauhan at LGU officials. Pabor naman sa ilang tumataya ang pagtanggal ng mga link ng online gambling sa mga e-wallet. Narito ang report ni Faith Del Mundo. 32 million, ganyan daw karami ang mga Pilipinong nasa hustong gulang na nagsusugal online. Ayon mismo yan sa datos nitong Hulyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Marami sa kanila ang maaapektuhan ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang mga link ng online gambling sa mga electronic e-wallet. Gaya ni Jobey na single mom at aminadong libangan niya ang online sugal. Easy access kasi ito sa kanyang e-wallet app. Mas gusto ko po yun na ganun pa rin na huwag tanggalin. Madali po kasi parang pag cash in mo kaagad, nandun na kaagad sa account. Ang jeepney driver naman na si alias Rico, aminadong pinansusugal niya online ang kinikita niya sa kanyang boundary. Nabaon talaga. Nasira lang talaga yung hanap buhay ko. Nawala na yung pamilya mo dahil lang sa scatter. Mas mabuti mawala na yung habang buhay. Marami talagang nasisira talaga dyan. Marami pang masisira. At kung hihigpitan na ang access sa online sugal para sa mga ordinaryong Pilipino, bawal naman na yan sa lahat ng opisyal ng DILG at ng lokal na pamahalaan. Base yan sa inilabas na memorandum order ng ahensya. Bawal ang anumang pagsali o pag-access sa online sugal, sino-sino naman ang sakop ng kautusan na ito. Bukod sa DILG officials, kasama sa bawal sa online sugal, lahat ng hinalal ng provincial city, municipal at barangay officials. Sakop din ng utos lahat ng opisyal ng PNP, BFP, BJMP, NAPOLCOM, pati na ng National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos at Philippine Public Safety College. Hindi naman kasama dito ang mga contractual employee. Mahaharap sa kasong administratibo o kriminal ang sinumang lalabag sa utos. Sa kabila nito, aminado naman ng DILG na hindi madaling ipatupad ang utos. It is virtually impossible to police them. Dapat may self-limiting ang mga heads of office
na yung mga sites na yan ay hindi na pwede pumasok sa Wi-Fi system ng building. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Diretsahan ang hinigi ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga pangalan at impormasyon tungkol sa mga kongresistang kumikickback umano sa flood control projects. Narito ang report ni Maricel Halili. Hawak daw mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga impormasyon tungkol sa mga kongresistang kumikickback sa flood control projects. Ito ang ibinunyag ng alkalde sa panayam sa kanya ng programang Failon at DJ Chacha sa True FM. Marami na rin nakikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information. Kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nagsasabi na very credible. Dahil dyan, bukas si Magalong na siya mismo ang manguna sa investigasyon ng mga kinurakot na proyekto kontra baha. Pero sabi ng palasyo, hindi na yan kailangan. Sa halip, pangalanan na lang daw ni Magalong kung sino ang mga nangungulimbat na kongresista. Maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Ayon sa palasyo, nagbigay na ng mekanismo si PBBM kung ano ang mangyayari sa investigasyon. Kaya kung ano man daw ang detalyeng hawak ni Magalong ay maiging sabihin niya na mismo kay Pangulong Marcos. Ang sabi po, agad-agad, mabilisan ang pag-iimbestiga rito. Lahat na makakalap niyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong, ibigay niyo na yung pangalan ng 67 congressmen. Para kung kinakailangan makasuhan, kasuhan na po. At kung meron mang record ng maanumalyang proyekto ang sino man sa mga kontraktor ng flood control project, sabi ng palasyo, mananagot sila sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Plano namang imbestigahan ng COMELEC ang mga politikong tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractor ng pamahalaan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, labag yan sa election code. Dahil mainit ang issue, hindi isinasantabi ng COMELEC na may maghain ng reklamo kaugnay nito. Una nang inamin ni Senate President Cheese Escudero na naging campaign donor niya ang isa sa mga contractor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno. Gayunman, iginit ng senador na hindi siya konektado sa mga kontrata nito sa gobyerno. Sinabi rin niyang may demolition job daw laban sa kanya. Pinagbabayad ng isang Chinese maritime expert ang Pilipinas dahil sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko sa Bajo de Masinloc. Pilipinas daw kasi ang may kasalanan. Patunay daw dyan ang inilabas na video ng Chinese state media. Pero ayon naman sa ating maritime affairs expert, dehado ang Beijing kung dadalhin ang usapin sa korte. Narito ang report ni Gio Robles. Sa 26-second video expose ng Chinese state media na Global Times, makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Kuha raw ito nitong August 11. Ipinapakita umano rito ang anilay dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Gaya ng ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot mula sa Beijing. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa salpukan ang paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Dahil dyan, sinabi ng isang Chinese maritime expert na dapat pagbayarin ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at ng CCG. Sa artikulo ng Global Times, iginiit ng nasabing eksperto na Pilipinas naman daw kasi ang sanhi ng banggaan. Pero may buwelta dyan ang isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbakan. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then we'll have to prove who actually has sovereignty over Scarborough. Di hamak na mas maraming tayong ebidensya kaysa sa kanila. Kapansin-pansin din para kay Batumbakan
ang pananahimik ng China sa mga posibleng nasaktan o nasawi na crew ng CCG kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Kasi alam nilang mali sila. And they don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Hinimok ni Batong Bakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Shoal nitong Lunes. Paliwanag ni Batong Bakal, katawa-tawa na ang mas maliit na barko ng Pilipinas ang haharas sa mas malaking China Coast Guard vessel. Tinawag naman na sinungaling ng Philippine Navy ang China na nais lang daw makakuha ng sentimiento sa publiko. Umaasa naman si Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, na may natutunan ang China kasunod ng salpukan ng mga barko nito. I hope that the leadership of the Chinese Communist Party would be able to look after the welfare of their men and not make them cannon fodder. Hopefully, wala na sawi. Eh, kakalimutan nila, sweep it under the rug and move on as if nothing happened. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.